Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balita. Matapos kumalat ang balita noon dahilan sa kanyang pamilya. Kaya nag-resign bilang Presidential Advisor and Creative Communication ang well-known director na walang iba kundi si Paul Soriano. Ngunit tila iba ang naging balita kung saan kumalat noon sa mundo ng social media na di umano'y nasa Kongreso ang dahilan kung bakit wala na sa kanyang posisyon ang nasabing direktor. Wala mang diretsahang pinangalanan ang ilang mga source kung bakit may ganitong balita na kumalat noon hanggang sa may tila naglabas ng pruweba na may nangyayaring iba sa Presidential Communication Office official Facebook page. Sa halip na gawa ng gobyerno o si Pangulong Bongbong Marcos ang ilabas ay bakit tila puro daw si Representative or House Speaker Martin Romualdez ang nakabalandra online. Ito'y ayon sa isang netizen kung saan isiniwalat nito ang dahilan ng biglaang pagre-resign ni Direk Paul Soriano bilang Presidential Advisor in Creative Communication na di umano'y pangongontrol ni House Speaker Martin Romualdez sa Presidential Communication Office. At ito na nga mga kababayan, tila hindi naniniwala ang marami sa ating mga kababayan online dahil sa pamilya kung bakit biglang nag-resign noon ang direktor na walang iba kundi si Paul Soriano bilang advisor ng Creative Communication ng Palasyo. At tila sinisisi ngayon ng taong bayan si House Speaker Martin Romualdez sa tila isa sa may kontrol ng Presidential Communication Office. Matapos mapansin at mapag-alaman ng marami sa ating mga kababayan na mukha di umano ni Speaker Martin Romualdez ang laman noon ng Presidential Communication Office Facebook page. At tila hindi pa dito natatapos ang isyong pinupukol kay Speaker Martin Romualdez na tila pati ang nasabing resignation noon ni Direk Paul Soriano ay nabubunto na sa kanya dahil imposible daw kasi na bigla na lamang umalis sa kanyang posisyon sa palasyo si Direk Paul Soriano. Lalo pat ninang niya ang First Lady na walang iba kundi si Liza Araneta. Nang hihinayang din ang ilan sa mga supporters ni Direk Paul Soriano sa biglaang pag-alis nito noon sa posisyon sa palasyo. Lalo ito ang naging punot dulo at dahilan sa isa sa may tituring na matagumpay na political ads sa kasaysayan ng presidential at vice presidential election. Narito ang binalita sa amin ng isang netizen at nagpadala ng kanyang video kung saan ay makikita mismo sa kanilang Presidential Communication Office Facebook page na puro si House Speaker Martin Romualdez ang ibinabalita sa Facebook imbis na ang achievement ng palasyo, partikular na si Pangulong Bongbong Marcos. May kakaiba itong Presidential Communications Office. Tingnan natin. Bakit halos lahat ng post ng PCO, Martin Romualdez yung pinaka-recent, halos lahat siya yung balita. Ayan no? Presidential Communications Office, pero yung laman halos si Tambaloslos. Siya na pala yung bagong presidente natin. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe talaga tong si Tambaloslos. Ikaw pala ang dahilan kaya nag-resign si Direk Paul Soriano. Grabe ka talaga, daig mo pa ang presidente ng Pilipinas. Ang taas talaga ng pangarap mo. Atat na talaga maging Prime Minister tong si Tamba. Mahiya ka naman sa taong bayan. Dapat umalis ka na lang dyan sa Kongreso. Kawawa talaga ang taong bayan pag magtagal ka pa dyan. Ayan, nabulabog ka tuloy Tamba. Wala ka ng lusot ngayon sa pasabog ni Direk Paul. Hindi niya kinaya ang mga ginagawa mong kababalaghan dyan sa Kongreso. Kaya tuloy nag-resign siya agad. At hindi lang siya, marami pang nag-resign dahil sa'yo. Hindi na talaga namin maintindihan ang Kongreso ngayon. Ganid na sa kapangyarihan sa panahon ni FPRRD. Hindi naman ganyan.
Ayan na, lumabas na din ang katotohanan. Kaya naman pala nag-resign. Tambalos-los naman pala ang dahilan. Grabe talaga ang pangmumulitika. Ang aga pa, speaker. Mahiya ka naman. Ang gulo-gulo na ng mundo. Tapos dumagdag ka pa. Wala na talaga ang unity. Watak-watak na talaga. Kaya President Marcos, mag-ingat ka sa mga taong napalibot sa iyo. Ayaw mong matulad sa ama mo. Matagal pa ang 2028 election. What if biglang isulong ang Chacha? At mabilis ang isulong. Susunod ang switch to parliamentary system. E di panalo na si Romualdez as Prime Minister kasi kanila na yung 2/3 votes. Pag nagkataon, kailangan wag mo nang iboto sa referendumang parliamentary system habang malakas pa sinatamba sa Kongreso. Sa parliamentary system, empowered ang House of Representatives na magdesisyon sa lahat, pati budget at fiscal policies. Pag may power na sila, mas delikado ang kalagayan ng Pinas. Ngayon pa nga lang, parang mas malakas na ang Kongreso kaysa Presidente at VP. Baliktad na yata ang mundo sa Pinas. Unquote. Dito po muna tayo kay BP Sara. Ngayon po ay si BP Sara po ay nasa Malaysia. Umaattend po siya. Siya po yung pinuno ng mga lahat po ng mga DepEd Secretary ng Association of Southeast Asian Nations. Yung iba po ang tawag Ministry of Education, no? Siya po ang presidente. Kaya po nasa Malaysia siya ngayon para makipag-usap po sa katumbas po ng DepEd Secretary nila doon, no? At doon nga po tinanong po siya si BP Sara tungkol po dito sa relasyon nila ni PBBM. Okay naman sila ni PBBM. Trabaho lang, no? Yun po yung sagot niya na parang pareho sila nagtatrabaho, pareho sila masipag, pero pagdating po kay First Lady, syempre, alam niyo naman mga reporter, gusto makasagap ng mga scoop. So, tinanong po sila kung kumusta sila ni First Lady. Siyempre, kay BP Sara Duterte po, no comment. Alam niyo na yung pag no comment, di ba? Sa isang magino, no? Kung wala ka magandang sasabihin, no comment na lang. Okay, pagdating naman po sa kanyang mga, kay Tatay Digong at sa kanyang kapatid na nananawagan ng resignation, lalo na po kay Baste, hindi pa raw po sila nagkakausap lately. Wala rin siyang komento sa Mindanao secession movement na pinamumunuan ng kanyang ama. Actually, wala po movement pala, no? Correct ko lang po ang aking sarili. Ito po ay idea pa lang, no? Idea. At tama po yun, nagsasalita po yung against at for yung mga taga Mindanao. Kasi po purely ito sa Ping Mindanao, no? Kaya dapat sila lang po yan. Okay, parang ano po yan, parang yung sa Taiwan. Hindi po pwedeng, di ba? Siyempre, kanya-kanya pong gimmick. Kanya-kanya po silang, dapat po magpapasya dyan, yung mga taga Mindanao mismo. Okay. Napakasarap ng kape. Eto nga po, habang binabasa natin yung balita na yan, may lumabas na po ito sa Tanghere. Actually, ito pong survey na to, survey po ito ng Manila Bulletin, no? So, mahihinuha po natin sa lahat po ng presidential survey na talaga pong si BP Sara Duterte ang nangunguna, no? So, para mag-ano lang po tayo. Nasa na ba? Ito po. BP Sara at si Tulfo po ang nangunguna. Ito po yung kanilang mga percentage. Si BP Sara po ay 31.5. Si Rapi Tulfo naman po ay 30.8. Ang susunod na po, napakalayo na po ng kasunod nila. 12% si Robredo, 10% si Grace po, 6% naman si Dumagoso, at saka si Amy Marcos, 3%, Manny Pacquiao, 2%, 1% si Risa Ontiveros, 1% si Singson, at 0.3% si Martin Romualdez. 0.3% po, 0.3%. Sarap. Lalo pong lumalayo, lalo pong bumababa ang rating nito ni Martin, lalo pong nagtatagal, no? So, isa lang pong ibig sabihin yan. Yung estilo na, dilawang estilo ng iyong mga Martin, magtapatan na tayo. Yung mga vloggers mo, hindi effective. Yung ginagamit nila na
style ng mga dilawan. Hindi na umubra yan. Hindi umubra sa mga Marcos, hindi umubra sa mga Duterte. Inuulit lang nila yung pagkakamali. Ito pa, ulit-ulit na tayo rito. No? Yung pagbira po sa mga Duterte, nako, wala pong ano yan. Lalo na kung ganyan nyo lang bibirahin, 51 billion. No? Wala na nga kayo nabibira ngayon sa mga Duterte, kundi 51 billion. Pati nga yung, sa kawalan nyo na maibibira, pati yung landslide, pati yung baha, natural calamities na ang binibira ninyo sa mga Duterte. Sa totoo lang po, ako, madalas po ako sa Baguio. Kada mag-uulan po ng mga ilang araw doon, tinitiyak ko may landslide. Ni isa po, wala nanisi sa Pangulo at sa dating Pangulo sa Baguio City. Huwag po kayo masyadong patawa. Okay, punta na po tayo rito sa nakakahiya, no? 3%. 3% na lang po natin. Ay, hindi po 3%, 0.3. Dati 0.5 naging 0.8, ngayon 0.3. Bagsak na po. Kahit na ano pa pong pagmumuka ang ilagay po ninyo, no? Mr. Speaker, kahit na ano po pong pagmumuka sa lahat ng mga relief goods, ilagay po ninyo yung pagmumuka nyong napakalaki. Wala pong epekto yan. Kung ang lahat po ng tauhan ninyo ay wala nang gagawin kundi bumanat sa mga Duterte, lalo nyo pong tinitrigger Lalo po yung mga reporter, lalo nyo pong pinag-iinit yung mga supporter po ni Pangulong Duterte, lalo nyo lang pong ni-unite, no? Pinagkakaisa nyo pa kami lalo. Katulad po yan ng ginawa ng matagal na panahon ng Dilawan at Kakamping. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo po, mainit na po yung tunggalian sa Kongreso, no, ng dalawang bahay ng Kongreso. Yan po yung Senado at ng House of Representatives. Grabe na po ang bangayan ng mga senador, no? Inaakusahan na ng mga senador na nambubulit ng mga congressman. Ang sabi naman ng mga congressman, minamaliit sila ng mga senador. Kasi katulad nga no sinabi raw ni Senator Villanueva na may pangmamaliit sa kanila dahil yung sa boto, no? Alam po ninyo, ito po privilege speech po si Senator Villanueva, no? At ginantihan niya po ng kontra-akusasyon. Ang sabi po ni Senator Villanueva, yung inaakusa raw sa kanya na mga kaso, no? Ay dinismiss na noong 2019 pa. Ako rin, hindi ko rin alam Alam ko may mga sinasabi mga viewers na mayroong kaso to si Villanueva, no? Ayon po kay Senator Villanueva, matagal na raw po pero bago natin na yung privilege speech, no? Ito lang po ang masabi ko. Malinaw po 'yan. Ako po naniniwala, hindi po nagbabago yung pananaw ko kasi konkreto po Dapat talaga magkaroon ng mga pagbabago lalo na po economic, no? Halimbawa po yung sa 60-40. Meron na po sana alam niyo maganda yung kasunduan ng China, Vietnam at Pilipinas, yung tripartite, no? Etong tatlong bansa na to, sa lahat ng pinagtatalunan, ibig sabihin yung mga disputed, inaari ng China, inaari ng Vietnam at inaari ng Pilipinas. Nagkasundo po sila. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama na tayo na lang ang tutuklas kung may kayamanan yan at paghahati-hatian natin tatlo?